Okay, thank you, Lord. Congratulations po sa mga bagong dating yan. Pero nakapag-worship na kay Lord. Alam niyo po bakit umulan? Tanong niyo po, bakit? Bakit? Yan, sinek ko lang po kung ano. Alam niyo po kung bakit? Kasi po si Pastor hindi nagkakarwash ng motor. Tingnan po yung motor ko, pinaliguan ni Lord. Hindi ka naglilinis ng motor, ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. At gaya po ng aking sinabi, kaya po tayo nandito dahil may napagtagumpayan ka. Amen. Ang buhay, palagi pong may labanan. Huwag po kayo magugulat pag may problema. Yes. At huwag ka rin magugulat kung parang, Lord, parang ako lagi trip ng problema. Parang ako lagi favorite Alam niyo po ba, ang problema ay isa po yung pampamatured. Amen. Ano pong, oo nga no, pampamatured pala. Sino naman dito ang gusto mo pa ng problema? Huwag naman ako, Pastor, pahinga muna. Ayan. Sapat na muna itong buong linggo. Alam niyo po ba, napakaganda po na kapag ang pananaw natin ay nabago, wala na pong bagay na mahirap sa anak ni Lord. Amen? Amen. So, napakaganda po na ang mga anak ni Lord ay may tinatawag na transform mind. Yung utak daw dapat po nabago. Alam niyo po yung sabi sa Romans 12:2? Ano pong sabi ron? Do not conform to any longer to the pattern of this world. Kaya po sa mundong to, huwag daw tayong makiayon. Kung ang tingin ng iba sa problema, malaki, nakakatakot. Tayo po hindi, no? Pampa-level up ko to. Amen. Pampa-develop ko to. At alam niyo po ba, pag si Lord, may napagtatagumpayan ka po sa mga inilalatag niya mismo sa atin, merong reward. Yes. Sino pa excited sa reward? Amen. Amen? Yung reward, bonus lang po yan. Pero maganda po sa atin, hindi na po bago sa atin ang mga pagsubok. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, dapat masanay. Dapat masanay. Sanayan lang yan. Yes. Pero the one thing is for sure, meron na tayong assurance kay Lord. Amen. Kaya nga po ang 12 ni Jesus, in fact, after ma-demote ni Judas, may pinalit sa kanya. Yes. Tama? Kaya naging 12 ulit sila. And then the 12, after Jesus, 3 days na bumangon siya, nagpakita siya sa mga disciple. Para patunayan na lahat ng sinabi ni Jesus nung nabubuhay siya ay totoo. Tama? Kasi kung hindi po siya nagpakita ulit after 3 days na mamatay siya, fake news lahat ng nasa Bible. Pero after 3 days, nagpakita siya. That's why, meron po tayong pinangahawakan na totoong kasulatan. Meron po tayong Diyos na after 3 days, bumangon siyang muli at hindi na kailanman namatay. Kaya po, ngayon pong umaga to, bigyan natin ng the best clap ang ating pong Panginoon sapagkat nandito po siya sa kalagitnaan natin. Buhay po si Lord. Marami pong Diyos nung namatay na, hindi na po bumangon. Tama po? Kaya po, it's a great privilege at dapat po maunawa natin na merong Diyos na nakatingin sa atin. Sabi mo ulit sa katabi mo, nakatingin si Lord. Ayan. Si Lord, ako po, kita ko lang sa inyo yung magaganda niyong mukha. Ayan, mga pogi niyong mukha. Pero si Lord, kita hanggang puso natin. Yes. Kaya po, gusto ko po i-welcome yung ating po first-timers in the house. Ayan, si Nana. Tita, ayan, tita. Nalala ko yung sinabi ni... Tinandaan ko yan. Si tita, ano po na yung ni tita ulit? Darling, wow. Palakpakan natin si Lord, yan. Second timer. Third timer. Si Tita Celia, wow. Congratulations. Dito na po kayo ulit. Wow. Amen. Pinagaling na ni Lord. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. Napakahalaga po na ang buhay natin ay nakadevote kay Lord. Amen. Kaya nga po tayo tinawag ni Lord para po yung buhay natin, isuko rin natin sa Kanya. Si Jesus, nauna nang isuko ang kanyang buhay para po sa atin. Para sa Ama. Para sa kanyang purpose. Ito po talaga yung kanyang purpose. Meron po akong tanong, bakit may mga sanggol o baka naranasan ng mga mahal nating kananayan, yung pagsilang, patay na yung bata? Tama? May mga ganong kwento. Minsan nga, nasilang na, nabuhay naman, kaso, namatay agad. Bakit kaya po?
masama po ba si Lord pagka yung bata na namatay na? Bakit po kaya? Alam niyo po ba bakit? Yan. Kasi po, hanggang doon lang talaga siya. Yan lang po yung design niya na siya po ay mabuhay ng ganun lamang kahaba or kaigsi. In fact, meron pong, alam ko po ito sa social media, nabalitaan niyo naman po yun. Isa pong Ateneo student, tama po, kasi laki ko po yan eh. Ayan. Nung grade 3 siya, ayan. Pero 18 years old na siya, nung namatay siya. Si Rene, no, nagbansag Yes sa kanya. Butterball niya. Siya po ay nalunod. Yan yung findings sa inyong sabi. Pero, bakit po sa ganung edad, ganun siya namatay kaaga? Sabi po ng mga nasa sports, yung mga coaches, ng mga kahit sino naman sa atin, ang sinasabi nila, lalo sa industry ng basketball, sabi po nila, isa siyang malaking sayang. Kasi napaka-potential ng bata, napakaganda ng nag-aantay sa kanyang future, Yes. pero sayang. Pero sa magulang, masakit yun. Yes. Tama? Kasi nga, marami pang kayang gawin yung bata. Marami pa siyang pwedeng gawin or puntahan. Pero alam niyo po ba, bakit hanggang doon lang siya? Kasi po, yun lang yung kanyang design na buhay sa mundong ka. Tama? Kaya po, isa po sa tanong ko rin kay Lord, bakit kaya ganon? Baka pwede naman extension na lang. Yung mga pasaway na lang yung kuhay mo agad, Lord. Bigyan mo na isang kidlat. Yeah. Baka tayo, tamaan lahat, no? Wala kasing righteous eh. Pero, alam niyo po ba, isa po sa nireveal ni Lord, maybe, buhay nila hanggang doon lang. Tama? May sanggol, may pagpunta ka nga po ng sementeryo, iba-iba yung edad. May months, may years, may weeks. Pero alam niyo po ba, kaya sila hanggang doon lang, wala tayong magagawa. But, this is the good thing, meron po silang purpose. God has a purpose, doon po sa mga taong yon na maagang lumisan. Alam niyo po ba, ang purpose ni Lord sa kanila is to send a message. Yan, that's a purpose. Bakit po sila? Tama ba? Yung namatay ng baby, anong message sa pamilya? Di ba may impact? Baka yung nanay naging pabaya, so susunod na pag-anak niya magiging responsible sila. Yun naman po namatay na medyo, maaaring hindi sa, maybe sa isa sa pamilya, pero sa mga basketball player din siguro. Tama? So, napakaraming dahilan si Lord, bakit po ginagawa niyang isang bagay. Kaya po sa umagang to, gusto po nating pag-usapan ngayong umagang to. Ang topic po natin for this morning is all about purpose-driven. Yan. Purpose-driven, ang buhay natin ay isang paglalakbay. Pero merong layunin. Sino po ditong nahanap mo ng iyong purpose? Or sino dito, Pastor, pinagpipray ko pa po kung para saan ba talaga ako. Amen? So sa buhay natin, mahalaga po, makita mo kung para saan ka. Makita mo kung bakit ka inilalagay ni Lord sa lugar na yan. Or saan ka man niya itinatalaga. Amen po? Kaya po, ako po, isa po sa aking experience, dati gusto ko mag-aral, gusto ko lang mag-aral, yun lang gusto ko. Ang prayer ko kay Lord, gusto ko po mag-college. Kasi 8 years ako natigil sa high school, papuntang college. Na-traffic, nakapagtrabaho na hindi ko na pinangarap. Pero nagkaroon ulit ng desire para mag-aral. Pero sabi ko, Lord, gusto ko mag-aral. So, pag-exam ko, bagsak. Nag-try ulit ako, Lord, gusto ko talaga mag-aral dyan. Second try, bagsak ulit. Pangatlo, Lord, last na to, ayoko na. Yan. Pero, sabi ko kay Lord, gusto ko pong gusto ko pong pumasok dyan para mag-share ng gospel. Sabi siguro ni Lord sa langit, yun ang inaantay ko. Papasok ka na walang dahilan, hindi ka na papasokin. Pero alam niyo po, nung sinabi ko kay Lord yun, gusto ko po mag-win dyan, i-win ko lahat ng prop dyan, sisyaran ko lahat ng pwedeng syaran, pag-pray ko lahat ng pwede pag-pray. Kaya po, binigay ni Lord in instant. Ganun po kabuti si Lord. Pag walang purpose, hindi niya po yan i-grant. Pero pag nakita ni Lord, na para kay Lord yung gagawin mo, ibang klase po yan. Yes.
Maniwala po kayo, kahit walang patak ng luha, basta may covenant ka kay Lord, papasokin mo lang ako dyan. Gagawin ko yung kalooban. And by God's grace, after 4 years sa college, sa biyaya ni Lord, may mga na-influensya naman po tayo. And until now, may mga napapasyalan pa rin po tayo. Binibisita natin yung kanilang faith kay Lord. And in fact, kahit nakikita niya po tayo nila ngayon, sabi nila, Pastor ka na pala. Imagine, no, na ang buhay natin ay isang layunin. Sabi mo sa tabi mo, may purpose ka. Gusto mong tawagan si Ate Saya, ang ganda kasi ang pangalan ito, Emil niyan. Tumama rin, no? Maganda po siya magkwento kung gaano kabuti si Lord sa buhay niya po. Palakpakan natin si Lord through Ate Sai. Good morning po. Share ko lang po yung goodness sa akin ni Lord ngayon. Kasi yung eager ko po talaga, grabe kasi eager ko talaga na makapasok sa URSB. To the point na tinatanong na nila ako, na mga kakilala ko kung nakapasok daw ako, kung nakapasa daw ba ako, ganun-ganon. Tapos ang sinasabi ko po, opo, kahit without knowing na wala pang result, di pa po ako nai-email. So, ayun po. Kasi gusto ko po talaga din makapag-aral. Tapos, may dumating po sa aking opportunity naman po sa ICCT. May nag-email po sa akin na nakapasa daw po ako. Isa daw po ako sa nakapasa. 10 po kasi kami. Tapos isa po ako dun sa mga nakapasa. And 100 plus po yung mga nag-apply doon. So 100% full scholarship po yun. First to fourth year na po yun ng college. Pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa dun po sa URSB. So one day po may nag-email po sa akin ng past leave ko sa URSB. FN po yung hinihintay ko po pero ang binigay po sa akin na Lord ay yung BSA po. And nagsabi po kasi ako kay Pastor nun na kapag nakapasok po ako sa URSB, na mag-share po ako ng gospel ni Lord doon, mag-win po ako ng mga kabataan. And ayun po, so nakapasa po ako, ayun po yung magiging purpose ko po doon. And share ko lang po yung Jeremiah 29:11 po, ayun po yung pinanghawakan ko pong verse, simula po dati. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, never lose hope po. Kasi God has a better plan for us kesa po dun sa plan na ina-assume po natin in life. So, maging patient lang po tayo. Ayun po. Thank you po, kay Ate Sai. Sige po, isa pa po, the best clap po kay Lord. Grabe, no? Yung ibang tao, nagpapakamatay sa opportunity. Pero siya, si Ate Zai, dalawa yung opportunity. Yes. Sino po ang ditong gusto mo ng gano'n? Namimili ka na lang sa mas maraming favor si Lord. Pareho may favor, ang daming favor. Ito na lang, mas maraming favor. Alam po ba, nauuna ang desire bago po gawin in reality ng Lord. Si Ate Sai, gaya po ng kanyang kinawento, hindi siya nawawala ng pag-asa. Gusto niya talaga dito. Desire kasi niya, URSB naman, mas malapit. Tama? Tapos, at the same time, yung ministry mas malapit din. Kasi ang ICCT sa Cainta, no? Napakalayo. Pero, ang maganda rito, hindi niya inalis sa kusa. Meron po ba tayong dinidesire lahat? Meron, no? May malalaki, tama lang. Pero, ang gusto ni Lord, nasa puso mo yung desire mo. Huwag dito. Kasi pag dito, nakakalimutan mo yan. Masasidetrack ka niya. Pero pag nandito, nakatabi lang yan. At pag tinignan ka ni Lord, pag tinignan po yung puso mo, gusto pala ng anak ko nito. Na kahit po makalimutan mo ipag-pray sa mahabang panahon, ay si Lord po, alam na alam niya kung ano yung nasa puso. Amen? So, congratulations. No? Narinig nyo naman po yung gagawin natin sa'yo. No? Mag-share ng gospel. Ayan. Pwede po mag-TikTok doon sa campus. Yan. Pero yung purpose ni Lord, pinakamahalaga po. Ang dami kasi nag-aaral ngayon, puro TikTok na lang, no? Sabi po, sayang naman to. Hindi po masama yan, ha? Patawarin niyo po ako sa mga nag-TikTok. Hindi po masama yan. Wala pong bawal dyan. Pero, wag po tayong lalayo dun sa purpose ni Lord. Yes. Dapat po yung ginagawa natin, meron po siyang impact sa tao. Yung bang, pag nakita nila yung post mo, nakakabago ng kaisipan. O pag nakita ang post natin, nakakalabo ng kaisipan. Parang ang labo maging Kristyano, ha? Sino dito ang handa mo i-lead yung mga tao para malinawan? Amen. Ako po, short testimony rin. Sabi ko may desire ulit ako. Sabi ko, Lord,
gusto ko makapag-bike ulit. Kasi dati ko naman ginagawa yon. Mas malakas ang revelation ni Lord kapag po mag-isa ako na gaya no, may ginagawa. Lalo't pag nagbabike ka, syempre mas malawak. Alam niyo po ba, madalas po Wednesday o Tuesday, nagbibigay na ng word si Lord. Pero alam niyo po ba, Sabado na, wala pa rin word si Lord. Ay ko, yari ako nito, wala pang word si Lord. Maglilinggo na. Wala pa akong ma-send sa ating multimedia. Yari ako, paggabi na. Pero kahapon po, yung nga pong second hand naman po yun. Pero yung bike na yun, prayer ko yun, ayos na sabi ko. Nag-bike po ako paikot sa Macamo. And dun po, natin nakuha yung revelation na Lord. Sabi ko, thank you Lord, buti na lang. Ikaw po yung nagbibigay ng revelation. Alam niyo po ba si Lord, lagi kanyang bibigyan ng revelation. Even hindi ka po pastor, kakausapin ka ni Lord. Sa tabi mo, kakausapin ka ni Lord. At pag kinausap ka ni Lord, papakinggan mo dapat. Sabagat merong ipapagawa sa iyo si Lord, minsan mahirap, parang mahirap. Minsan ayaw mong pakinggan, pero yung pala, connected dun yun yung kanyang mga pangako. Amen? Pag ginawa natin ang kalooban ni Lord, naandun po ang pagkilos po ni Lord. Ang ating pong key text this morning, dito po sa 1 Corinthians, chapter 9. Actually, magsisimula po ito sa verse 19, pero gusto ko pong basahin muna yung pong verse 1 hanggang 18 para makita natin kung anong context nito. Pero tignan po natin kung sino po sumulat ng libro po ng 1 Corinthians. Sino pong may idea, sino pong sumulat ng 1 Corinthians. Yan po ay si Apostle Paul. Apostle Paul, si Pablo, ang sumulat po niyan around 55 to 56 AD. After Jesus' death. Physically, while in Ephesus with assistance from a co-author and scribe named Sosthenes, he wrote the letter to address the division, sexual immorality, and questions about Christian practices within the church he had found in Corinth. So, dito po, in 1 Corinthians chapter 9, sabi po dyan, Apostle Paul explores the tension between Christian freedom and self-sacrifice. Tandaan po natin yung dalawang yun, ha? Christian freedom and self-sacrifice. He argues that while believers and churches leaders have legitimate rights and liberties po ibig sabihin yung kalayaan, they should be willing to set those rights aside to avoid hinder in the gospel and to build up others. So, sa madaling sabi, si Paul po, nagtanim siya ng mga churches, tama? Isa po sa mga una-una niyang natanim na simbahan, ito po ang Corinthians. And si Paul, after niya mag-plant ng church, pumupunta siya sa iba't ibang lugar at nagpa-plant ulit ng church doon. Ang sarap ng ganun, no? Isa po sa nakita ko, yung beauty po ng mga outreaches, bunga po yan nung paglilibot ng man of God. Si Bishop po, magkaiba po tayo ng utak kay Bishop eh. Si Bishop daw po, ito based sa kwento niya talaga. Kapag siya ay pumupunta sa isang lugar, pag nakakita siyang bakanting lupa, anong naisip niya pag may bakanting lupa? Tatayuan ng business. Business to. Pag malaki, yung kambingan, masarap magpagala ng kambing din. O kaya dito, business opportunity, malaki nito, pwedeng mall. Si Bishop, pag nakakita siyang bakanting lupa, ang mindset niya lagi, church yan. Yes. In fact, nung unang-unang dating niya po rito, nagulat po siya, may malaking space dito, tama? Tapos pumunta siya agad dito, naghanap pa ng mangga si Bishop. Kakarating lang mangga agad. Pero sabi niya, magandang lupa ang binangon. Maganda tong pwesto niyo. Kasi nakita niya, bahay-bahay, para kang nasa fish pan na yan, Kuya Edwin. Manguhuli ka sa fish pan. Makakahuli ka ba sa fish pan? Natural, nandun na yung mga isda. Yes. To make the long story short, sabi ni Bishop, may mangyayari sa Christ inyo binangonan. Amen. Lalago ang simbahan na to sapagkat nandito kayo sa good ground, sabi ni Bishop. Sige po, bigyan natin ng the best report sa Lord.
napakaganda po na kapag ang ating perspective ay tama. Tama. At ang puso natin ay nakaalign kay Lord. Yes. Laging patungkol sa vision ni Lord. So, ganun po ang ating bishop. Kaya po, sa mga nakapunta last week, kasama natin sa Pampanga, sa akin pong home church sa Christ Inyong Magala, natayo yung simbahan sa napakaraming, hindi na nga squatter tawag dun resettlement. Yung dami ng bahay na yun, may isang malaking church na natayo. Tama po, ang ganda ng pwesto ng Christ Inyo, no? Ano pong problema nila ron? Parking. Nakita niyo yung parking. Yung pong tulay na yun, ibinibigay sa kanila ng barangay. Sabi daw ay, sementohan nyo lang yan, pwede ng parking lot yan. So, sino pa excited? One of these days, yung Christ Inyo binangon na mararanasan din po. Hindi po malabong mangyari yon sapagkat tayo po ay naka-align sa purpose po ng ating Panginoon. Tama po? Kaya po, ang ating pinag-uusapan is all about purpose driven. Dapat po ikaw ay pinapatakbo ng iyong purpose, ng layunin. Bakit ako gusto ko yung commercial ng kape? Ano pong sabi ron? Para kanino ka? Gumigising. Bumabangon, gumigising. Wala na pa pong grade dyan, walang grade. Para kanino ka bumabangon? Marami kasing gumising, no? Hindi naman bumangon. Tulog ulit. So, napakaganda po na ikaw ay pinapatakbo ng iyong purpose. Isa po sa pinakamagandang mangyayari sa buhay mo ay mahanap mo ang iyong purpose. At isa pong bagay yan na dadalhin sa ikaw po ni Lord kapag po dinesire po natin yan. Kaya po, dito po sa ating simbahan, isa po sa purpose ng simbahan ay dalhin po tayo ron. Na hindi po, ay, pastor, matanda na ako, hindi na ako para dyan. Hindi po. Lahat po tayo ay may assignment kay Lord. Ayun po yung ating purpose. Ayun po yung ating layunin. Bakit po tayo nilalagay po dito sa ating kinalalagyan? Si Apostle Paul po ay isang taliwas po sa turo ng mga Christian. Ayaw niya talaga ng Kristiyano. Pero maganda kay Lord, kay Apostle Paul, siya po ay si Pablo before, Saul before, pero naging Paul. Bakit po? Yung pinakita sa kanya ni Lord ang kanyang purpose. Na basa niyo po yung kasaysayan? Sa Damascus, doon niya na-encounter sa Lord. Tama? At doon niya nahanap yung kanyang purpose. Pwede palang may ginagawa tayo. Pwede palang entitled ang isang tao. Pero hindi niya alam yung kanyang purpose. Kaya nga, ang ganda ng sabi ni Ate Sai, Pastor, FM gusto ko dyan pero ba't nilagay ako rito? May kakilala po ang prof, baka ma-meet niya po yun doon, si Ma'am Mayra. Ang gusto niya talaga FM. Pero ngayon, nung wala nang available, napunta siya sa BSBA yan. Napunta siya sa Business Administration. At yun pala yung kanyang purpose. Doon niya na-explore, doon siya mas lalong nag-shine. Pinagliwanag siya ni Lord doon sa kanyang kalalagayan. Kaya po kay Lord, walang aksidente. Sabi sa tabi mo, hindi aksidente ikaw. Hindi ka aksidente yan. Mali-mali pa yung grammar mo, pastor. So, hindi aksidente kung saan ka po nilalagay ni Lord. Kasi nga po, sa lahat ng ginagawa ni Lord, in all things, God works. Kapag na kay Lord ka na, wala nang pagkakamali si Lord na pinaglalagyan sa'yo. Kaya po, itong si Paul, pinili niya talagang sundin yung kalooban ni Lord. Sino po dito gusto mong piliin yung kalooban ni Lord? Amen. Gusto ko na dito mabuhay, Lord. Hindi ko na alam yung gagawin ko kapag hindi na ito yung ginagawa ko. Sino pong may ganong puso? Hindi ko na ma-imagine, Pastor, pagka wala na akong ginagawa para kay Lord. Yung bang ikamamatay mo kapag hindi na ako nagsiserve kay Lord. Actually, si Tita Celia nasa Taytay na. Bumalik, no? Para kay Lord. Bakit? Nararamdaman po ni Tita, o kahit sa bawat isa sa atin, yung joy kapag ginagawa mo yung kalooban ni Lord. Amen? Kasi there is joy in our salvation. In fact, yun din po yung hinihingi ni King David nung siya'y nagkasala kay Lord. Tama? Nakagawa siya ng malaking kasalanan kay Bathsheba. Sabi niya, restore to me the joy of my salvation.
Maaring save ka, pero malungkot ka. Pakitignan nga katabi mo yan. Masaya naman. Nambunan lang ng konti. Yeah. So, yung joy of my salvation, yun yung laging ninanasa ni David. So, tayo rin po, huwag kang lalakad sa kalooban ni Lord nang hindi ka masaya. Nakakita na po kayong gumagawa kay Lord pero malungkot. Yung pilit, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. So, bakit hindi masaya? Sabi mo sa katabi mo, dapat masaya. Para po ma-enjoy mo ang iyong pong paglilingkod kay Lord. Si Paul po, masaya niyang ginagawa ang kalooban ni Lord, kaso nagka-problema. Yan. Si Paul, Apostle Paul, masaya niyang ginagawa ang kalooban ni Lord, kaso sa kanya pong journey sa paggawa ng kalooban ni Lord, meron ka talagang haharapin na pagsugo. Tama? Isa po sa na-question sa kanya, yung pong apostleship. Yeah, pagiging apostle. So, si Apostle Paul, yung calling natin, naalala niyo po yung sinare natin last week? Be worthy of your calling. Dapat yung panawagan mo, dapat maging matatag ka dyan. Dapat patunayan mo na talagang tinawag ka ni Lord. Sino pong handa mong patunayan na tinawag ka ni Lord? Yes. At makikita yan sa ginagawa mo. Yes. Ano po, si Paul, minsan nakakagalit yung tamang ginagawa mo, no? Minsan nakakagilty, no? Diba, sinisilip ka, tama naman yung ginagawa mo. Mas nakakagilty minsan yung kaysa sa hindi mo ginagawa. Di ba? Yung pinagbibintangan ka na, ito, hindi ginagawa nito to. Minsan hindi nakakagilty, pero yung ginagawa mo, dun minsan nakakagilty. Si Apostle Paul, yan po yung kanyang issues patungkol po sa leadership. Ginagawa mo na nga lahat, pero may nasasabi pa rin sa'yo. Yan. Sabi ko, ayos to, patungkol sa church ito. Kaya wala tayo makaka-relate dito. Gusto kong basahin ng mabilis para maunawaan natin yung pinakang key text natin o key verses natin this morning. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 1 to 18. Wala po dyan sa ating screen. Pero kung may Bible kayo, maganda masundan po ninyo ito. Kung may Tagalog version po kayo, mas maganda rin po. Kasi po babasahin ko po ito sa wikang English. Sabi po ng NIV, New International Version. Sabi po ng verse 1, Am I not free? Hindi ba ako malaya? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus, our Lord? Hindi ba ako malaya? Marami nagsasabi, pag nakay Lord, naku, tali ka na dyan. Hindi ka na iinom, sayang naman. Diba? Hindi ka na magbibisyo. Pag ayaw po yung takot sa akin una eh. Hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gawin. Pero si Pablo, ito yung kanyang question. Sabi niya, hindi ba ako malaya? Hindi porket ginagawa ko ang kalooban ni Lord, hindi na ako malaya. In fact, nasa sa atin ang tunay na kalayaan. Yes. Tama? Yung po akala mo nagyayolo-yolo sa tabi-tabi, akala mo na-enjoy nila yung buhay nila. Hindi po. They are in bondage. Mas sila po yung nasa lugar ng hindi malaya. Kasi po, si Jesus kaya namatay, pinalaya tayo sa kasalanan. Yun po yung kanyang purpose, kanyang layunin, ang tanggalin ka sa sumpa ng kasalanan. Pero sino ditong nakakagawa ka pa rin ng kasalanan? Taas kamay po, naniniwala siya'y nakagawa pa rin. Congratulations! Kasi po, pinalaya tayo ni Lord, pero hindi niya sinabi, hindi ka na makagawa ng mali. Kaya po, merong assurance, and by God's grace, na kapag po tayo nakakagawa ng kasalanan, sinasadya man o hindi, merong kapatawaran si Lord. Amen. Magkaiba po yung sinasadya at hindi. Yung hindi, at inadmit mo kay Lord, Lord, nagkamali pala ako dyan. Ngayon po, mabilis kang patawarin ni Lord. Okay lang, anak. Hindi naman try again, ha? Ulitin mo ulit yun, sige. Minsan ganun, wag po. Opportunity para makapagbago kang tulad. Pero paano naman yung sinasadya? Sabi mo sa tabi mo, papaluin ka ni Lord. Palo ka. Sabi mo sa kanya, palo ka. Yan. Bakit alam mo ng mali, gagawin mo pa rin. Kaya nga po, gusto ni Lord, lumakad tayo sa kabanalan. Si Pablo, maaaring siya ay leader, pero maaaring masilipan pa rin ang pagkakamali. Isa po sa natutunan ko po kay Bishop,
kaya siya ay naging bishop. Kasi pag tinignan mo si bishop na napaka-humble, parang madali mauto-uto ah. Pag tinitignan ko si bishop, parang madali mauto ah. Kasi napakabait, napakabuti, napaka-humble. Pero isa po sa nakita ko, pag ikaw ay humble, lalong yung mga tao matitiwala sa'yo. Amen. Sapagkat ang hirap itumba ng punong nakatumba na. Nakatumba na nga eh, tutumba mo pa. So, napaka ganda po ng isang tao, meron siyang humility. Yes. At isa po sa katangian ng ating bishop po yan, na kaya even yung mga aral pa, lalo, mas aral sa kanya, nagsasubmit. Tama? Nakita niyo po yung kanyang leadership. Grabe, no? We are now 31, kung di po ako nagkakamali, 31 outreaches around the world. Through Bishop Alvin ministry na pinagkatiwala ni Lord. So, palakpakan natin si Lord through our bishop. Amen? At tayo po ay isa sa bunga ng kanya pong ministry kay Lord. Amen. Na ipanganak ang binangonan through our bishop. Na ito pong si bishop natin, hindi madamot sa power. Yes. Nakakita na ba kayo ng mga leader na madamot sa power? Yes. Ayaw ipagkatiwala sa iba. Huwag mong hugasan yan. Baka may sebo yan. Ako na lang. Tayo po may tinatawag na delegated authority. Na dapat ang isang man of God, kanya pong i-delegate ang mga gawain sa simbahan. Sapagkat hindi niya kaya lahat yun. Tama? Hindi po Superman si pastor Yes. para gawin lahat. Tama? Kaya thankful po tayo. Unti-unti po, nade-delegate na po natin yung mga gawain po para kay Lord. So, sa bawat isa po sa atin dito, hindi po ikaw, kapag nandito sa simbahan, hindi ka na malaya. Tama? Hindi po. Ikaw po ay mas lalong malaya. Hindi ka po tali, hindi ka po nakakulong. Kaya po si Pablo, isa po sa binabanggit niya rito, hindi ba ako malaya? Am I not an apostle? Am I not seen Jesus? Kasi po may mga criteria ang pagiging apostle. Or sa panahon natin ngayon, maaaring tawagin natin bishop. Si bishop ayaw niya na may apostle. Sabi ni bishop, deserve yan ng mga naon ng apostle. Para sa kanila lang yung title na yan. Bishop, pastor, pwede. Pero ang apostle, deserve po ng mga nasa Bible na mismo na pwedeng tawagin. At sila naman talaga ang tunay na apostle. So, si Paul, entitled siya sa pagiging apostle sapagkat nakita niya rin po si Jesus. Tama? Hindi niya nakita mukaan, pero yung liwanag ng glory ni Lord, nakita niya. Nabasa niyo po yung kasaysayan? Sabi po rito, verse 2, even though I may not be an apostle to others, surely I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Maaring sa iba, hindi ako apostle o hindi ako kinikilalang man of God, pero naniniwala ako, sabi ni Pablo sa inyo, na ako'y nagpaka-apostol sa inyo. O baguhin natin yung term. Hindi man ako pastor sa tingin ng iba, pero sa inyo, nagpaka-pastor ako. Tama? Maaring sa ibang tao, ito po yung lagi natin binabanggit na. Kaya ako yung declaration ko po hindi ka mukhang pastor. In fact, yung nagsisimula pa lang tayo, may mga nagsasabi po, pastor ba yun? Mukhang estudyante lang yan Mukhang totoy lang yan Maaring sa kanila hindi. Hindi naman natin sila masisisi kasi nga, hindi naman nila naranasan yung paglilingkod ng inyong pong lingkod sa kanila. Yes. Pero tanong ko po rito, pastor po ba si Pastor Edwin sa inyo? Yes. Mukha mang hindi, pero naranasan niyo po ba ang pagpapastor ng inyong pong lingkod? Yes. Amen? So si Pablo, yun yung kanyang ginajustify na maaaring sa iba hindi ako tinuturing na pastor, pero sa inyo, ako yung nagpaka-pastor. May hugot si Pablo. Meron siyang hugot at tinetestify niya na ako ay worthy sa aking panawagan. Tuloy po natin, no? Sabi po rito, verse 4, don't we have the right to food and drink? Verse 5, don't we have the right to take a believing wife along with us, as the other apostles and the Lord's brothers and Cephas? Verse 6, or it is only by Barnabas who lacked the right to not work
for the living. Verse 7, who serves as a soldier at his own expenses. So, wala ba tayong karapatan, sabi ni Pablo, na tayo din ay pagpalain sa ating simbahan? Wala ba tayong karapatan na kahit nga ang soldier, alam po ba, sa simbahan ay pinangako ni Lord na ang simbahan, yung mga lingkod ni Lord, dyan na niya pagpapalain. Kaya makikita kayo ng mga pastor na nag-full time. Ang bansag nga sa mga pastor, wala kasing natapos kaya nagpastor. Ganun po nung araw, ganun kababa ang value nung araw. At sa mga, sad to say, many churches, ganun. Kung sino yung mas mataas ang position, misa nga sa mundo malaki kumita, malaki sumahod, dinadaanan na yung pastor. Hindi nagbe-bless, tinatabig pa. So, may mga simbahan na ganun, bakit hindi nila alam yung positioning sa simbahan? Isa pong nakakalungkot yan, kapag hindi mo alam ang position sa isang simbahan. Na hindi natin alam yung mga pastor, mga lingkod ni Lord, they are the highest calling dito po sa mundong to. Yes. Pinaka-noble na trabaho ay pagpapastor. Bakit po? Walang sweldo. Wala, magpa-follow up ka pa. Di ba? Pag-pray mo pa yung hindi mo naman problema. Tama? Pastor, pa-pray. Tama po, sa isang araw po, marami pong nagpapapray. Tama naman po yun, maganda po yan. Pero, si Pablo, pinapakita niya po rito na napakahalaga na yung value ng lingkod, dapat makita ng mga members. Makita rin ng mga kapwa niya kasama sa pananampalataya. Sino pong may naunawaan? Amen. Tuloy po natin. For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it's treading out of the grain. It is about oxen that God is concerned. Verse 10, surely He says this for us. Doesn't He? Yes, this is what written for us. Because whoever plows and threshes should be able. So in the hope of sharing in the harvest, verse 11, if we have sown spiritual seed among you, it is too much if we reap a material harvest from you. Si Paul po, binabanggit po rito na kung ang mga tao pinagpapala, tama po ba? Sa pag-attend nyo po, dahil dinidesire mo si Lord, sinisik mo si Lord, nakakakuha ka ng favor, tama ba? Amen. Sino po ditong marami-rami ka ng na-withdraw kay Lord? Amen. Marami-rami na pong, ano bang tawag doon? Marami-rami ka ng favor na binigay sa iyo mismo ni Lord. Yes. Kaya nga, nagganado ka lalo magsimba, no? Amen. Kasi bakit? Isa-isa tinutupad ni Lord. Para kang namimitas ng prutas na isa-isa mo kinukuha. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagpipray ko lang dati to. Ang mga miyembro po ng simbahan, automatically pagpapalain ni Lord. Excited po ba tayo ron? Amen. Hindi pong palakpakan natin si Lord sa mga excited po nakatanggap ng pagpapala niya. Kaya po, meron dapat tayong kaisipan na hindi dahil sa lakas natin o galing natin. Yes. Kaya ka na-promote, kaya meron kang magandang business, hindi dahil marunong ka po. Dahil sa favor ni Lord. Amen. So si Pablo, sinasabi niya, wala rin ba kaming karapatan bilang lingkod ni Lord? Yung kayo may favor, sana all. Ay, mga pastor, kung papakinggan mo lang puso ng mga yan, yun na, papasana all. Ako po, kung hindi po ako nagpastor, nasa PBB na po ako. Yan. Pinoy, Bataan. Hindi po. Kung wala po ako rito, iba rin ginagawa ko. Maaaring isa po sa inyo rin, na nasa magaganda rin namang industry. Pero mas pinili ko po, gawin yung kalooban nila. Hindi po dahil may makukuha. Actually, wala nga po no? Sabi ni Bishop, wala kami mapapangako sa'yo. Dahil susunod ka kay Lord. Sabi kasi ni Mama, Bishop, kayo na pong bahala sa anak ko. Ay, wala po kami mapapangako sa anak nyo. Pero si Lord marami. Amen. And true enough, sa pagsunod po natin sa kalooban ni Lord, marami na rin pong ginawa rin si Lord. Yes. Amen? Naalala ko po itong aking polo sa mga nakakatanda. Ito po yung una kong sinuot nung first Sunday natin. Yan. Medyo sumikip na. Mataba pala ako
Tinignan ko yung picture ko, manipis ko pala no last year. Pero sa biyaya ni Lord, ito rin pong pantalon. Sabi ko, ang sarap tignan kung saan ka nag-umpisa. So sa pagsunod natin kay Lord, sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka talaga niya. Kahit hindi ka humiling kay Lord, talagang pagpapalain ka niya. Amen. Pero, wag mong kakalimutan. Sabi rito, paano naman yung mga man of God? Dito naman po, nagkaroon ng mga wrong theory at humantong na sa maling culture. Dahil sa pag-honor sa mga lingkod ni Lord, lumala naman. Umabuso naman. Yan po yung problema ng ating bagong henerasyon yan. Ang pastor, hindi po yan Diyos. Lagi niyo po tatandaan niya. Huwag niyo pong gagawing Diyos, yung lingkod niyo po. Kahit sino man po dito, tama po, baka may picture po ako sa bahay niyo, ha? Nakaganyan po ako sa... Hindi naman po. So, ibig natin sabihin na nautusan lang din po ako ni Lord. Napagkatiwalaan lang din. Pare-pareho naman po tayo rito ng ginagawa. Pero, sinasabi dito ni Paul, yun namang nasa gumagawa ng kalooban ni Lord, yung mga lingkod ni Lord na nagpapagal, na upang may maipangaral, huwag mong kakalimutan. Kaya po, ang pastor, sa biyaya ni Lord, there are churches, in fact, sa atin din po sa Kaisinyo, may mga churches na nagkakaroon na sila ng tinatawag na bread and butter. Yung bang dahil sa tagal na nila kay Lord, yung faithfulness na, na-testing na, doon na po sila pinagpapala ni Lord. Sumasahod na sila. Ang yung pong lingkod, sumasahod na kay Lord. Umaasa kay Lord. Lord, wala pa po ako. And, hindi ko naman po dinidesire yon, pero bonus lang po yan. Sa pagpapastor, hindi naman pagpapalain ka ni Lord agad ng mga bagay na gusto mo. Hindi po. OJT, tawag niya, OJT. Kaya po thankful ako na kahit paano, meron po akong personal na trabaho. Alam po ba si Paul, habang ginagawa niya ang kalooban ni Lord, may trabaho rin siya. Yung mga skills niya, gumagawa siya ng tent, marunong siyang maghabi ng mga tela, ginamit niya po yung skills na yun para pondohan yung kanyang pangangaral. Ginamit niya po yung kanyang meron siyang abilidad para masustain niya yung vision ni Lord. At yun naman din po ang ginagawa ng yung lingkod, na thankful ako na may trabaho po ako para po sa aking ministry. Yan. Dahil kung sa pondo lang natin kukuhain, Pastor, sumahod ka na, okay lang yan. Tanungin ko po yung treasurer natin, kaya bang buhayin si pastor niya? Sa ngayon? Yan, nandiyan po si treasurer natin. Di ba, nangingiti rin siya. Lapit na wala. Di ba, ubus agad no? Pagdapo pa lang, ito po yung expenses, ubus. So, hindi natin dinedesire, pero sa biyaya ni Lord, pinapakita dito ni Paul na may karapatan din ang man of God. Sabi ko kagabi, hindi yata aksidente itong pinapashare mo, Lord. Medyo personal, pero nakaka-relate. Nakaka-relate po ba tayo lahat? Kaya po, tuloy natin, no? Ang ganda po kasi nito. Verse, ano na po tayo? Verse 12. If others have this right of support from you, shouldn't we have it all more? Ulitin ko po. If others have this right to support from you, should we have it all the more? But we didn't not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel. Yan ang ating pong pinakamahalagang makita rito. Dito po sa simbahan, iba-iba po tayong katayuan, tama? Meron po dito ang milyonarya. Tinong yung katabi mo, yan. Ginagawang milyonarya pa lang nila. Meron dito ang meron may kaya, medyo may kaya. At sa biyaya ni Lord, sa panahon na to, Pastor, medyo sumusubok pa sa buhay. Lahat naman tayo galing dyan, di ba? Medyo, Pastor, nagsisimula pa lang magsumikap. So, iba-iba tayo ng katayuan. Pero isa po sa naging problema ni Paul, paano mo babanggain yung may mga title, hindi sa church, sa mundo. Dumating po sa time, may isa siyang church na binalikan, kung di ako nagkakamali kung Corinthians ito, or anong mang church na kanyang pinalan, pagbalik niya po, ang mga nagsasalita, mga mapepera. Wala silang
nakatalagang pastor, pero yung nagsasalita, yung mga may datong. Yung pastor na tinatalaga siguro ni Paul, dahil walang dating, wala namang pera yan eh. Hindi pwede magsalita sa harap yan. So, si Paul, isa po yun sa kanyang binasag na kultura. Kaya nga mababasa nyo, Pastor, ito po isang malaking katarungan na marami. Pastor, bawal ba babae mag-preach? Kasi, merong babaeng pinatigil si Pablo mag-preach. Hindi po dahil babae siya, hindi po. Hindi po bawal tumayo ang babae sa harapan. Pero dahil dun sa kultura na ginawa nila, na hindi dahil babae siya, hindi po. Dahil dun sa may mga may bihis, may mga may kaya, kaya sila yung nag-ilid. Yan. Isa po sa hindi natin gagawin na kultura yon na dahil ikaw ay maganda estado mo, ikaw ang magsasalita ngayon. Ikaw ang tatayo. Hindi po. Si Pablo, napakalaga kay Paul, yung tinatawag na culture. Sabay-sabay natin banggitin culture. Na dito po, lagi po natin nababanggit to before, tama? Na kahit anong title mo sa mundo, sa labas, pag tumapak ka na po dyan, sa pintuan natin, ikaw ay anak na ni Lord. Yes. Wala ka ng title, iiwanan mo dyan, papagpagin mo sa labas, na parang isang payong, iwanan mo dyan, balikan mo na lang mamaya. Yes. So, minsan, nakakadumi pala yun ng puso. Tama? Napinapatamaan ako ni Pastor, Hindi niya alam. Kakapromote ko lang kahapon. Tama ba? Nakakadumi ng puso? Hindi alam ni Pastor na may 100K ako sa bulsa ko ngayon. Patingin niya ng bulsa niya. Pwede pala siyang makarami, tama? Kaya si Pablo, napakahalaga sa kanya ng culture. And pagpasok natin dito, sinasabi natin pantay-pantay, but there is positioning. Yan. Kaya may positioning sa simbahan para yung submission and honoring ma-practice po ng mga anak nila. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga nagbe-bless yan. Na-appreciate ko po kayo. Hindi naman required mag-bless, pero isa po yan sa palatandaan na itong taong to may respeto. Tama, kahit naman sa bahay, ganun, di ba? Tapos po sa mga tumatawag din na pastor, ako po ay nagpupuri kay Lord. Pag ginagawa niyo po yan, hindi dahil tinatawag ko, hindi po dahil deserve ko po yan, kundi dahil naandun tayo, nakapaloob tayo sa sistema ng simbahan na original design po ng ating Panginoon. Amen po? Kaya po, meron po tayong magandang simula. Sabi mo sa tabi mo, congratulations! Yan, magandang simula. So, sa paglaki po ng simbahan, iingatan po natin to. Sino po excited? Alagaan po natin yung kultura natin. Na dito po, dahil tinalaga tayo ni Lord dito, si Pastor mo ang commander. Si Pastor mo ang may hawak lang naman na bela. Pero ang totoo nating compass, walang iba si Lord. Nagets niyo po? Nakadepende kay Pastor kung sumusunod siya sa compass ni Lord. Kaya po, sad to say, sa US po, napakaraming churches ang nagsasara. Napakarami. In fact, yung malalaking simbahan ng matagal na, some of them kilala pa po natin, kaso nag-shutdown. Bakit? Yung failure ng man of God, ay failure ng isang simbahan. Kaya po, nakakalungkot po yon. Bakit po? Nawala na sila sa original design ng Biblia. Sino po excited? Dito po tayo magtatalaga na ating buhay. Amen po? Kaya po, practicing po natin yung honoring, submission. So, yung simpleng mga share na lang po na mga posting natin, submission na po kay Lord. Tuloy po natin, no? Nag-enjoy po ba kayo sa presence ni Lord? Yes. Amen. Verse na po tayo? 13. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple? Sa mga naglilingkod daw, merong nakakain. Ibig sabihin po, may napapala. Yan. Sabi po dyan, and those who serve at the altar share in what's it's offered from the altar. Verse 14, in the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Verse 15, but I have not used any of these rights, and I am not writing. This is the hope that you will do such things for me.
For I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. Grabe yung kanyang integrity, no, ni Paul. Na kahit anong mangyari, maaaring may karapatan ako, pero hindi ko gagamitin. Tama ba? Tama po? Ang kagaya po ng inyong lingkod, malaki po yung power, tawag yan anointing. Pag hindi mo alam gamitin, ang isang kapangyarihan sayang. Tama? Pag hindi mo alam paano gamitin yung pinagkatiwala sa'yo, ang bata, delikado yan. Pahawakan mo ng kutsilyo yan. Anong gagawin ng bata? Mananaksak? Di niya alam yung gagawin niya eh. Yes. Tama? Hawakan mo ng samurai. Manahanag. Takbuhan lahat yan, no? Bakit? Hindi niya alam yung gamit na. So, ganun din po sa atin. Sa lingkod ni Lord, maaaring may kapangyarihan, pero delikado. Tama po? Yun po yung aking laging prayer, Lord. Pag may sobra, bawasan. Pag kulang, dagdagan, Lord. Lagi niyo po rin ako i-correct. Yan po yung aking prayer kay Lord. At sa biyaya naman ni Lord, binibigyan po tayo ng mga lesson ni Lord. Natututo po tayo sa pagsunod kay Lord. Pero si Paul, sabi niya, kahit ako'y may alam, kahit ako'y may kapangyarihan, hindi ko to gagawin or aabusuhin. Para lamang for the sake of the gospel. So, maaring kahit di po sa lingkod ni Lord, kahit sa mga miyembro po ng simbahan, maaring sa isang argument, may punto ka. Tama? Maaring doon sa isang hindi mo kasundo ngayon, may punto rin siya. Pareho kayo may point. Pero, what is the point? Kung ma-prove mo ang iyong point. Kung masisira naman daw ang relationship. So, isa po sa problema ng simbahan, kapag pareho niyo yung pinaglaban ng gusto niya. Tama? Parang mas alam ko pa yung sinishare ni Pastora. Pwedeng ganun, di ba? Pwedeng may point ka. Alam ko yung part na yan. Eh, wala eh. Dito po ako nilagay ni Lord. So, maaaring time will come, ikaw po ay mas maraming alam doon po sa nasa harap. Ako po, yun yung laging kong prayer eh. Kahit sinong itayo mo, Lord, sa harap ko, bata man yan, o anumang edad niyan, basta pag nagsalita yan para sa'yo, Lord, i-honor ko po. Yes. At hahanapin ko yung message ni Lord sa pamamagitan ng taong yan. Tama po? So, ganun po, dapat ang asal po ng ating puso. Sino po may natutunan? Amen. Kaya po kahit saan kayong conference makarating, makakita man kayo ng parang hindi naman effective yung preaching nito Minsan pala, chinecheck ni Lord yung puso natin. Kinokorek pala ni Lord kung ikaw ba ay mapagpasalamat pa. Amen po? Amen. So, verse 16, For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain nawa ko kung hindi ko ipapangaral ang salita nila. Grabe tong si Pablo, no? Hindi ko ipagmamalaki yung aking pangangaral. Hindi ito dagdag entitle sa akin. Hindi ako madadagdagan ng title kapag ako'y nangangaral. In fact, si Paul mismo nagsabi sa kanya, may binanggit po siya sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinakahiya. Kung meron man daw siya ipagyayabang, hindi po yung sa kanyang pangangaral, kundi po yung sino ang kanyang ipinapangaral. Ang kanya pong confident na andun sa kanyang ipinapangaral, which is the Lord Jesus Christ. Time will come, gagamitin ka ni Lord sa iba't ibang level. Ako po din po ako kinakabahan at excited. Yan. Kinakabahan ako dahil hindi ko dating tinutungtungan niya. Naalala niyo po, di ba nakatungtong tayo sa Clark? First time yon. Ay ko Lord, thank you. Nakatungtong tayo sa mga tinatawag na mga gawain ni Lord. Dedicate. Pero sabi ni Lord, practice yan. Practicean niya kasi dadaling kita sa mga ibang level pa. Magkakasal ka rin. Pero ikaw muna ikasal. Yan. Ba't ba tayo napunta ron? Excuse po. So ano pa? Sa marami pang bagay. Yes. Huwag kang ma-overwhelm sa mga papatungtungan sa'yo ni Lord. Masarap pumunta sa matataas, no? Nakikita mo yung tanawin.
Nakakalula. Pero pag hindi ka daw marunong, hindi mo nabantayan sarili mo, babagsak ka lang din. Tama. Kaya po, be humble. Sabi sa tabi mo, be humble. Be humble. Dapat po kahit saan tayo dalhin ni Lord, be humble. Yes. Maging mapagkumbaba para po lalo kang i-promote ni Lord. Amen. Si Pablo, sinasabi niya to, hindi dahil ma-pride si Pablo. Hindi dahil lumuhugot si Pablo dahil siya'y magaling. Hindi dahil siya ay marunong. In fact, aral naman talaga si Pablo. Pero binabanggit niya to upang proteksyonan ng simbahan. Napakahalaga kay Pablo na kung ano ang kultura ng simbahan, yun yung mangyayari sa paglaki nito. Nakakatakot po yun, no? Lumaki ang simbahan na mali ang katuruan, na mali ang kultura, na yung position ang hindi tama. Tama. Yung pastor ay nakikinig sa miyembro. Maganda naman po yun. Pero yung na-overpower, ibang level naman po yun. So, pastor, suggestion lang. Yan. Maganda po yan. Pero pastor, gawin kaya natin to. Ito na lang, gawin natin. Mahirap na po yun. Kasi po, ang inyong pong lingkod, siya po yung umaharap kay Lord. Yes. In fact, sa Bible, yan naman po yung ating nakikita po, di ba? Yung itinalagang leader. Pero lahat tayo, kinakausap ni Lord. Tama? Yes. Lahat po tayo ay may conviction ni Lord. Dapat po, doon po tayo mabuhay po. Verse, ano na po tayo? 16. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I compelled to preach. Who to me, do not preach the gospel. Verse 17, if I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Yung pong makapangaral pa lang, reward na po sa mga lingkod ni Lord. Madali nyo pong madidistinguish yung mga napapakinggan nyo po sa social media, even po dito sa atin. Ako po, sa akin po, reward lang din po yan. Isang reward na po, malaking bonus na po, makapangaral lamang po ng salita ni Lord. Si Bishop din po, pangarap niya lang makapag-preach. Sabi niya, makapag-preach lang ako, pwede na ako mamatay. Grabe naman to si Bishop. But by the grace of God, hanggang ngayon, nagpipreach pa rin siya. Tama po? Sabi niya, hindi ko na kaya yung dati kong ginagawa. 3, 4 na preach sa isang araw. Dati kayang-kaya niya daw. Kahit araw-araw pa daw, pwede. Kaya ang ginawa ni Bishop, may mga delegated pastors. Ang pinapatayo ni Bishop, hindi yung, well, ikaw na lang. Tamad ako tumayo. Ang pinapatayo rin ni Bishop, yung mga meron ding vision from the Lord. In short, may mga pinapatayo si Bishop na talagang pastor. Yes. Na talagang nag-aral ng Bible School. Para yung doctrine na mai-share ay tama. Kaya po may mga simbahan na kung sino na lang patayuin, delikado po yun. Bakit? Yung tatayo, hindi niya alam. Baka ang sasabihin nung tumayo, si David ang umati ng dagat. Tama ba? Confusion yun. Ay, si David na pala. Sabi naman ng miyembro, okay lang kasi new normal lang. Sige na, si David na lang. Ang 12 disciples ang nagpabigay ng wall of Jericho. Mahirap po yan. Sino pong may nagiget sa example natin? So, maselan po ang pagtayo sa harapan. Yes. Kaya po si Pablo, yun po yung kanyang pinaglalaban. Kasi po, pag siya ay nadipit sa kanyang purpose, someone will take the lead. At pag hindi karapat-dapat yung tumayo ron, sayang po ang kanyang nasimulan. So, sabi po, verse 18, what then is my reward? Just this then, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of gospel. Kaya po ang pangangaral ng isang lingkod, libre. Yan. Kung ako po ay maniningil, kahit di na po magtrabaho, sige po, Erwin, bago lumabas yung mga to, tig 100. Kumita na si pastor. Pero si Paul, sabi niya, ginagawa ko to, ano daw? Libre. At yun naman talaga. Ang kaligtasan, libre mong tinanggap, dapat libre mo din ibabahagi. But if people bless dahil sa iyong pangaral, yun yung sinasabi ni Lord na deserve mo yan. Na kung ikaw ay pagpalain, ay dahil bunga yun ang paglilingkod mo kay Lord. Na hindi mo ipinilit, sabi ni Pablo. Pero bunga yun ng
resulta ng pagmamahal ng mga tao kay Lord. Kaya po sabi ng Genesis, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. The more you bless your pastor or man of God, kung sino man po mga lingkod ni Lord, the more na ang channel of blessing dadali lalo sa iyo. Isa po yun sa prinsipyo na ina-apply ko rin po sa ating mahal na bishop at sa ating pong leader na si Pastor Eric. Kaya po kahit nandito ako yung submission natin, tuloy-tuloy lang din po. Sinasabi ko po kung nasan ako, anong ginagawa ko, part of honoring. At haba pong ginagawa natin yun, yung blessing flows. Not just materially, but spiritually. Amen po? Kaya po, sa bawat isa sa atin, yun po yung dapat po natin i-practice. Verse na po tayo? 19. Tagalogin lang po natin. Sabi po, maganda kasi itong ating key text this morning. Sabi po ng verse 19, Malaya ako at di alipin ni naman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas maraming sa Panginoon. Hindi man daw siya slave, pero willing siya magpaka-slave para sa kaligtasan na nakararami. Ibig sabihin na handang abutin ni Pablo yung mga hindi kaabot-abot na tao. Kung kailangan ako magpapaalipin ako para mahikayat ko sila. Verse 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng mga Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito. Alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Si Paul, purpose-driven. Ayun po yung maganda kay Apostle Paul, driven siya ng kanyang purpose. Imagine nyo, kung si Pablo po ay driven ng emosyon, talo-talo na. Away-away na to. Bahala na kayo dyan. Di na ako babalik sa simbahan na yan. Kasi po, si Pablo, habang siya naglalakbay, yung sulat dumadating sa kanya, yung messenger dumadating sa kanya. Sabi niya, Apostle Paul, may problema sa gantong simbahan natin. May problema sa ganto. Pero kay Pablo, hindi siya driven ng emotion. Sa bawat isa po sa atin, hindi lang po sa lingkod ng Lord, sa bawat isa po sa atin, dapat driven tayo ng purpose. Sabi mo sa katabi mo, wag emosyon. Huwag emosyon. Bakit pag emosyon ang nagdadrive sa atin? Madaling mag-decide. Yes. Madaling umayaw. Ano pa po? Madaling magdahilan. Tama. Tamad ako magsimba. Pahinga muna. So, purpose-driven. Si Pablo, kahit anong mangyari sa kanya, tuloy ang gawain ni Lord. Tuloy ang ministry ni Lord kasi alam niya, ito yung kanyang layunin. Ito yung aking pagkatawag. Ito yung dahilan bakit ako nabuhay at dito rin ako mamamatay. Grabe naman to si Pablo, no? Kaya po si Pablo, sa kahit anong paraan, gagawin ko kalooban ni Lord. Verse 21, sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan, si Moses, nakautusan ni Moses, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang, hindi ko sinusunod ang utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Yung hentil, gaya po ng nating na-explain last week pa po, no? Tayo po yan. Outside Jerusalem. Outside Israel. Kasi po, dati ang salvation selective. Nasa Hudyo lang. Pero ngayon po, ang salvation dahil kay Jesus, available na po sa atin sa lahat. Sabi mo nga po sa katabi mo, ligtas na tayo, ha? Ligtas na tayo. Yan. Ligtas tayo. Kaya dapat po, dito po tayo mamuhay. So, naging parang hentil. So, bilang Kristiyano, minsan kailangan mong, ano bang tawag doon? Kagaya ng sinasabi ni Pablo, kailangan nating lumabas sa ating tinatawag na comfort zone. Tawag kasi rito comfort zone eh. Yes. Pag nandito ka, wala namang kalaban dito. Wala naman ditong sisharean kasi lahat tayo sinisharean na nga ng gospel ni Lord. Pero ibig sabihin, sa labas po nitong ating sanctuary, nandiyan po yung mga taong nangangailangan ng salvation. Nangangailangan ng Word of God. Pero paano daw natin sila maaabot? Ito po binibigyan tayo ng tip ni Paul, paano mag-win ng kaluluwa.
In short po, matutuhan daw natin makibagay. May mga bagay na ginagawang tao, minsan kailangan mo silang sakyan o puntahan sa part na yon para makapag-establish ka ng relationship. Hindi mo po mawiwin kay Lord ang isang tao kapag wala kayong relationship. Tama po? Pag niyaya mo isang tao sa mga simbahan, hindi ka niya kilala, kakabahan niya sa'yo. Matatakot sa'yo yun. Pero ang isang taong na taniman mo ng relasyon, alam niyo po, sasama po sa atin. Maniniwala sa sinasabi mo. Bakit po? Meron pong pagbabago. Sino pong may nagigets po? Amen po? Amen. Verse 22, sa piling na mahihina, sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina. Upang maikayat ko sila, upang makibagay sa lahat ng tao, sa lahat ng paraan, ay makapagligtas kahit ilanman lamang sa kanila. Verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makibahagi sa mga pagpapala. Yung pagpapala po, maaaring pag tinignan mo yung materially, pero ang tinutukoy yan, yung ating pagpapala doon po sa langit na bayan. We are all saved, tama? Meron na po tayong pagpapala na nasa kalangitan. Ayun pa, pag gumagawa po tayo ng kabutihan, yung pong eternal value na tinatawag, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa kaharian ni Lord. Kaya po mapansin man o hindi, ma-recognize man o hindi yung ginawa mong kabutihan dito. Pero kay Lord, na-recognize po sa langit yan. Yung katabi po muna yan, gaganyan-ganyan lang yan, pero marami-rami na yung naimbak sa langit. Amen. Amen? Marami-rami na tayong naipon sa langit sapagkat yun po ay may tinatawag na eternal value. At sabi ni Pablo, handa kong gawin lahat para makahikayat ng tao kay Lord. Meron po ang kasama sa trabaho, Muslim po siya. Muslim. Ay ko, paano ko kaya iwiwin to? Ano kayang, sabi ko, bago kami makinig ng mga nasa radyo, yung mga pinapalabas, or pinapakinggan namin, nagpapatugtog ako ng worship song. Papa-worshipin ko tong Muslim para hindi niya alam, kinakausap na siya ang gospel ni Lord. Imagine mo, hindi niya akala niya, normal na kanta lang, pero pinapasok na yung buhay. Yun pa, pag may biruan kami, ang tawag niya sa akin, pastor talaga. Minsan, Kuya Edwin. Pero dumarating sa time, pag minsan gabi kami na ng dalawa, nagkakaroon kami ng sharing. Na nire-respect niya yung aking panawagan, yung ating pagiging Kristiyano. Ganon din sa kanya. So, unti-unti, tawag doon, building relationship. Sabi kasi ni Pablo, sa kahit anong paraan, nakahikayat ng tao. Hindi man madala siya rito, pero madala mo siya kay Lord, ibang klase yan. Lahi talaga nila Muslim. Ikaw, ang gandang kwento nito ng testimony mo, Lord. Pag ito yung na-born again, sabi ni Tita Jennifer sa akin, tama yan, magpatugtog ka ng gospel. Kasi mahirap yan pag nagpatugtog ng ano yan, sa Muslim. Di ba? Ayoko ng kanta yan, pero tatawanan kami. Ang hirap naman patugtugin, ganun doon. Di ba? Patakbuhan na kami. Kilabutan kami. Hindi po natin ginajudge yung mga religion ng mga tao, but we know na tayo po yung nasa tama. Diba? Alam natin yung pinapangaral natin ay totoo at kailangan talaga ng mga tao si Jesus. Amen po? Kaya po sa kahit anong paraan, iwiwin natin ang mga tao. Dadalhin natin sila kay Lord, hindi man dito sa sanctuary, pero kay Lord. Yes. Amen? Sapagkat hindi ka man dating naging Muslim, pero dati ka rin malayo kay Lord. Sino po dito ang handang mag-win po ng soul? Yes. Sinasadya ko pong tagalan, kasi po maganda naman yung panahon. Yan. Sinasadya ko pong bagalan, kasi po, para po maunawaan natin yung gospel, Lord. Amen po. Sino po patuloy na nag-enjoy? Yes. Patapos na po tayo. Isang oras na lang. Yan. Verse 24, alam ninyo ang kalahok. Ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan nyo ang gantimpala. So, basahin ko po sa English.
talon po tayo rito sa ating technical. Dito na po tayo sa English part. 1 Corinthians sa NIV po, chapter 9, verse 24, banda-bandang dulo po yan. Sabi po kasi rito, ang ganda sa English version po. Do you not know that in a race, all runners run? Tama po ba? But only one gets the prize. Run in such a ways to get the prize. Sa mundong to may takbuhin. Yung mas masipag na po-promote. Tama? Yun pong magagaling mag-perform, napapromote. Yung magagaling manakbo, syempre, nakakakuha ng premyo. Pero sabi po rito, verse 25, everyone who competes the game goes into strict training. Then do it to get a crown that will not last. So, sa mundong to, kung gusto mong magtagumpay, kailangan ng disiplina. Kailangan natin gawin lahat para magtagumpay tayo. Lahat naman po tayo gustong masenso. Gustong pagpalain, tama? Ako po, isa po sa prayer ko yun. Sabi ko, Lord, gusto ko pag medyo edad-edad na, hindi na ako nagbabanat ng buto. Hindi na ako nagtatrabaho. Naka-full time na lang ako sa Lord. So, sa bawat isa sa atin, hindi po ang gusto ni Lord sa atin. Ayaw niya po ikaw ay tumanda na nagtatrabaho pa. Kaya nga po, may pagkakataon, seasons of life, para ikaw ay magtrabaho. Magsipag. Pero gaano ba kahalaga itong disiplina na to? May video po kasi tayo papanood, pero hindi na natin ipi-play. Pero ito po yung aking ina-explain sa atin na kailangan po natin ng disiplina para po magtagumpay. Handa niyo pong i-apply ang disiplina? Pero sabi rito, ang makukuha mo daw sa mundong to ay the crown that will not last. Ano man pong accomplishment mo rito, gaano ka mang kasipag, kasigasig dito, makapundar ka man ng napakaraming bahay sa sakyan lupa or material things, pero hindi naman daw maglalas yan. Mama. Pag ang tao namatay, hindi mo madadala yan. Yes. Iiwanan mo talaga. Sayang ang pagod. Pero sabi ni Pablo, meron daw ditong crown na kung saan ito raw that lasts forever. That will last forever. Ano po yun? So, yun po yung kaligtasan na kay Lord. Ang pinakamatinding tagumpay na hangarin natin sa mundong to ay yung pong salvation. The true success of our life is not about material things of this world. But a true success when your name put in the book of life. Sino pong masaya ka? Yung pangalan mo na ando na sa book of life. Naukit na po ron at tagumpay ka na. So, sa tabi mo, tagumpay na tayo. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yun po yung pinakang tagumpay. Kaya po, isa po sa nagpabago na aking puso at kaisipan na dumating man o ito hindi, itong mga pinapangarap natin, okay lang. Bakit? Ligtas naman ako. Madrive mo man lahat ng sports car, kung di ka pa ligtas, delikado rin. Pero sinasabi po ni Paul, ito yung higit nating pangarapin. Sabi po rito, verse, ano na po tayo, 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Ang hirap po nun, na ikaw ay tumatakbo ng walang direksyon. Ikaw po ay sumusuntok na wala namang kalaban. Ayan. So, purpose-driven. Huwag mong gagawin ng isang bagay na walang dahilan. Dapat po may matindi kang hugot. Sabi mo ulit sa katabi mo, hugot. Ayan. Si Paul po, yan po yung kanyang hugot dito po sa chapter na to. Ipinaglalaban niya ang panawagan ng Lord at the same time yung tiwala ni Lord sa kanya. At sa simbahan po na itinatagpo ng Lord through Paul. Verse 27, no, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Maring makapangaral tayo ng salita, pero kung ang ending, tayo naman ang hindi ligtas, sayang din yon. Kaya po, kung meron man kayo po, personal, nagbabantay po kayo sa inyong soul, ganun po ang inyong lingkod. Lalo't higit sa nangangaral ng salita. Sapagkat
ang kanyang salvation ay hindi po nakasalalay dahil siya ay naandito na, kundi po dahil sa response natin kay God. Yes. Maring sinasabi natin ligtas tayo, pero in the eyes of God, hindi pa pala justified yung calling natin. Maring i-declare, pero hindi pa justified. Yes. Kaya po, along the journey ng buhay natin, we declare that we are saved, tama? At saved na naman talaga tayo. Pero, we need to have a proof. Si Paul po, ang ginawa niya, meron po siyang proof of authenticity. Gusto ko po yung word na yon, dapat may patunay na totoo ka. Hindi po sinasabing perfect ka, pero dapat may patunay na ikaw talaga ay anak ni Lord. You have a proof of authenticity. Sino pong gusto mo i-practice yan? Napapatunayan ko, Lord. Mag-aaral ako dyan sa school na yan. Papatunayan ko na anak mo talaga ako, Lord. Magtatrabaho ako ng tapat. Hindi ako mandadaya. Papatunayan ko, disciple talaga ako. Diyan po naglilitawan yung mga great leaders po. Yung mga lingkod ni Lord na nagsashine because they have, ano daw po? Proof of authenticity. In our conclusion, pwede po tayo lahat sa presensya po ng Lord. Gusto ko pong basahin sa inyo to. In our conclusion, clear vision lead us to our clear purpose. Pag may malinaw ka daw pangitain, it lead us to clear purpose. Pagka na-encounter mo na si Lord, bibigyan ka niya ng purpose. Ako po dati, kaya po nagpastor tayo at the age of 32 at 21 po nung sinurrender po natin ang buhay natin kay Lord because doon pa lang natin nakita ang purpose natin. Nung nagkaroon pa lang tayo ng pangitain ni Lord. And clear instruction lead us to clear destination. Ganda po nito. Yung pong pangitain galing kay Lord. At yung purpose natin, dahilan bakit tayo nabuhay at tinawag, makikita natin. But clear instruction, ano po bang clear instruction na meron tayo? Bukod po sa pangangaral ng salita, mismo po ang salita ni Lord, yung maging clear instruction natin. That's why through devotion, nagagayad po tayo ni Lord. Yes. Nagagayad po tayo ng salita ni Lord towards clear destination. Kaya po, ang iyong calling ay mapuprove po. You have now a proof of authenticity. Bakit po? Nilalakaran natin yung instruction ni Lord. Sinasabi ba ni Lord, sambahin natin siya? Sinasabi po ba ni Lord, mahalin natin ang kapwa? Sinasabi po ni Lord, na gawin natin ang kanyang kalooban. And once we abide through His Word, alam niyo po, sigurado po ang ating destination. Kaya po sa umagang to, family, let us bow our head. Let us close our eyes. Let us meditate yung mga bagay po na pinag-usapan natin ngayong umaga to. Yung pong ating pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Na Lord, salamat po sa panawagan mo sa amin. Yes, Lord. Salamat po sa simbahan, Lord, na kung saan ka namatay, Lord. Lord, ito po yung pinaglaban ni Apostle Paul. Lord, ayaw niyang mawalang kabuluhan ng iyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil po ang simbahang hindi nakadesenyo, ang simbahan na hindi po Christ-centered, ay hindi mo po simbahan yan, Panginoon. Kaya po sayang ang mga miyembro na naandun po sa congregation na yon at hindi po ikaw ang sentro, Lord. Sayang po ang simbahan or ang congregation, Lord, kapag hindi po ikaw, hindi po salita mo ang nahahayag, Lord. Hindi po simbahan ng isang simbahan kapag po hindi ikaw ang naluluwalhati. Kapag ang tao walang repentant heart, walang submission sa iyo pong mga lingkod. Kapag wala pong honoring, Lord, ito po ay hindi mo simbahan. Hindi ka po dito namatay, Lord. At sayang po ang pagpapagal ng mga tao sa mga gawain na ito. Kaya po, Lord Jesus, we thank you for this morning. Yes, Lord. Thank you for reminding your church, Lord, the Christ in your pinangalan church, reminding us, Lord, that we need to submit sa original design po Yes, Lord. ng simbahan. The true
design of the church is Christ-centered. With the disciples, with the proof of authenticity, Lord. Lord, our lives are in the journey, Lord. Nasa Yes, proseso Lord. pa po kami, Lord. Yes, Lord. Hindi po kami perfect, Lord. At kailanman, Lord, hindi po kami magiging perfect, Lord. Yes, But Lord. thank you, Lord, for guiding us through your servant, Lord. Amen. Lord, na binabahagi nga mo lang din ng revelation mo, Lord. Yes, Lord. Lord, Thank you, help us Lord. to submit to honor sa bawat isa sa amin. Ganito po ang iyong lingkod. Lord, matuto po ang iyong lingkod na umabot sa mga tao. Amen. Mapakinggan po ang hinaing. Lord, ma-meet po ang needs nila spiritually, Lord. Yes, Ng Lord. iyong mga anak na nandito. So that, Lord, your church will fulfill your original assignment to us, Panginoon. Kaya po, Lord, we humble ourselves right now. Yes, Lord. We submit to you, Lord. God, alisin mo po ang mga laban sa puso namin. Yes, Lord. Lord, remove us the spirit of pride, spirit of rejection, Lord, spirit of negativity, Lord. Turuan niyo po kami, Lord, magkaroon, Lord, ng pasasalamat dahil lang po sa simbahang itinalaga mo sa buhay namin. Kaya po kami nakakapagpatuloy. Lord, we are part of the body of Christ. Hindi po kami kaunti, Lord. Ito pong simbahan na to ay kabilang sa napakarami na pong simbahan na naligtas dahil lang po sa iyong anak na si Jesus. Amen. We are part of God's movement here on Yes, earth. Lord. Thank you, Nakikisa po kami Lord. sa lahat ng churches, Lord, the body of Christ around the world, Lord. Na alam po namin, kaisa po namin sa pangangaral ng pangalang Jesus. Si Jesus na may dalang kaligtasan, si Jesus na kapag nasa puso namin, our lives will never be the same. Amen. That's why this morning, Lord, ang iyong mga anak po na nandito, we desire you, Lord. Yes, Lahat Lord. po kami ninanasa po ikaw. Our ultimate desire now, Lord, is to be with you, Lord. Amen. Hindi na po ang material things, bonus na lang po mga bagay na Yes, to. Lord. Bagamat we desire this, Lord, pero Lord, it's more than of it, Panginoon. Lord, dumating man na o hindi ang mga bagay na to, wala pong makakapagpabawas ng pag-ibig namin sa iyo. Yes, ng Lord. pagtitiwala namin sa iyo dahil alam namin our original and our true reward we claim already, God. And that is Amen. salvation through our Amen. Lord Jesus. Kaya po mayaman na mayaman po kami dahil kami po'y anak ng tagalangit. Yes, Kami Lord. po'y, Lord, guided 24/7 Amen. because of the Holy Spirit, Amen. because of your presence, Lord. Yes, Lord. Kaya po Thank sa you, Magandang Lord. Family, awitan po natin ng Lord. Yes, Lord. Gamitin po natin itong kantang to as our prayer, our declaration, Lord. We want to be with you, Lord. Now and forever, Lord. This is our desire, Lord. Let's make it our prayer, church. Gawin natin tong awit ng pagpapasalamat, ng pagdakila sa kanyang pangalan. Let's worship God, family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You gave it all for me. Yes, Lord, you gave all my soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail? How could I fail to see? You are the love. You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. And how could I not be Lord, here with me? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry. This is my cry. Let's worship God. My one desire is to be with
the song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. How could I fail, Lord? How could I fail to see you are the love? You are the love that rescued me. With all I am is devoted to you. How could I not be Lord here with me? So have your way in me. So there is just one thing that I will say. This is my cry. This is our cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is our cry. This is our cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, This is the one thing, Lord, that we declare we desire. The one thing, let's desire this. One thing I ask is to be with you. We beg on you, Lord. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Is to be with you. Is to be with you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're giving back all the glory, honor, praises belongs to you, Lord. This is our desires to be with you. This is our only hope, Lord. Yes, Is to Lord. be with you now and forever. This is our cry out to you, Lord. Yes, Lord. That starting today, we will spend our eternity with you. Amen. Dito pa lang, Lord, papraktisin na po namin ang buhay, Lord, thank pangkalangitan, Lord. It is just a practice here on earth upang maging buhay namin dyan sa iyong karyan. Salamat po, Ama, sa iyong mga anak na bago po ang aming kaisipan, ang aming puso, pananaw Yes, sa Lord. pagtingin sa iyong simbahan. This is not an ordinary place. This is your church where you died. This is church where your blood shed, O God, Yes, to Lord. Thank keep, you, Lord. to fight for our salvation. This is the church that you embrace, Lord. This is the church where you crucified on the cross. Amen. Kaya po, starting today, mas lalo namin ibabalyo ang simbahan Yes, mo, Lord. Lord. Thank you, Lord. This is not a church of your servant, because this is the church of your Son, Jesus Christ. Kaya
po sa bawat isa nandito, Lord. Kami po yung mga anak. Kami po excited to practice honoring Yes, Lord. your Thank church, you, Lord. Lord. Salamat po. We give back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. The mighty name of Jesus, everyone will say, Amen and Amen. The best clap po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Makakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Medyo maaraw na, no? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, sa ating pong isa pa pong uri ng pagsamba, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung faithfulness po ni Lord ay lagi po nating kasama. Saan man po tayo nando. Kaya po, hindi po totoo na ikaw po ay walang maibibigay kay Lord. Amen? Sapagkat sa ating pagbibigay, wala pong maliit malaking halaga. But once we give to God, is the sign that we honor, we respect His church. Amen po? At sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon, na-advance po ng Lord ang kingdom po niya. Amen po? At sa biyaya po ng Lord, unti-unti po napapagawa ating sanctuary. Amen po? Dati isang bagsak ang malakas sa ulan, yun ang konti-konti pa. Meron pa. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay po natin. The more we give, the more God prepared yung pong mga bagay na ibibigay sa atin. Amen po? Kaya po, hawakan po natin natin ibibigay, itaas po natin sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. Yes, Lord. Salamat po muli, Lord, sa umagang to is an opportunity to give, to honor, to worship you, Lord. Yes. Sa aming pong pagbibigay, Lord, patuloy na masumpungan mo aming pusong nagtatapat sa iyo, aming pong puso na sumasamba, Panginoon. Yes. Lord, na walang ibang hangad, kundi, Lord, masuportahan ng iyong simbahan. Amen. Lord, ang iyong simbahan, dito ka po namatay, dito po ibinigay ang iyong kaisa-isang anak. Kaya po, Lord, handa po kami suportahan ito hanggang lumago at marami pang taong makareceive ng salvation. And by all means, Lord, we will serve your purpose Amen. to win souls for your glory. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Amen. Let's give po to our Lord Jesus. Thank you po.